Isang mapagpalang hapon pala sa ating mga kapatid at sa mga kapwa ko small YouTuber at sa mga kapwa ko Bicolano. Guys, sa hapong to, ginawa ko po itong vlog na to para lang po to mailabas ko din ng sama ng loob ko. Tulad po ng sinabi ko mga kapatid, real talk lang po to. Inalabas ko lang po ang sama ng loob ko kasi gawa na nga po. Ako nga po ay may manugang na isang OFW na nandyan nga po sa Taiwan. Na ang nangyari po mga kapatid, naghanap po ng panibagong pamilya dyan. Naghanap po ng panibagong magiging kalaguyo niya o magiging panibago niyang asawa. Naging kawawa po ang anak ko. Sa'yo, alam mo na, kilala mo na kung sino ka na binabangot ko, na manugang kita, ex kong manugang. Sa ginawa mong to sa anak ko, sana pagdating ng oras, maging masaya ka. Hangad ko na lang sa'yo na maging masaya ka. Sana ayusin mo ang buhay mo. Sana wag mo nang gawin sa panibago mong kinakasama o panibago mong asawa dyan sa Taiwan. Wag mo nang gawin ang ginawa mo sa una mong asawa na may isa ka rin anak na hindi mo naman masyadong nasusuportahan. At ginawa mo na naman sa anak ko na dalawa rin ang anak mo. Sana wag mo nang gawin dyan sa pangatlo mong kinakasama, sa pangatlo mong asawa na kanyan nandyan din sa Taiwan, sa bansang Taiwan. Sana naman mahalin mo na, magpakalalaki ka, magpakatotoo ka. Gampanan mo ang totoong obligasyon, hindi kasagutan, hindi solusyon ang paghahanap ng panibagong pamilya. Dahil ang totoong lalaki, inaharap ang lahat ng problema sa buhay. Nandoon ang ups and down ng pamilya, nandoon ang hindi pagkakaunawaan, nandoon ang hindi pagkakasunduan, nandoon na rin ang nangangailangan ka ng isang bagay dahil malayo ka rin sa anak ko, malayo ka rin sa pamilya mo, sa mga anak mo, na yun nga ay apo ko. Sana naman inisip mo muna bago mo ginawa yan. Sana naman inisip mo ang kapakanan ng mga anak mo, inisip mo ang kapakanan ng mga apo ko. Kawawa ang mga apo ko, pinawawa mo ang anak ko, kinawawa mo ang mga apo ko. Okay lang sana yung anak ko, kaso nga lang iniisip ko sa'yo, kilala mo kung sino kang binabanggit ako. Sana iniisip mo yung mga anak mo na dalawa sa anak mo, may isang anak ka pa sa unang asawa mo na hindi mo na nakaya-kayang suportahan, hindi mo na nakakayang bigyan ng tama, tapos naghanap ka pa ng pangatlo mo, naghanap ka pa ng pangatlo mong pamilya. Magkakaroon ka na naman siguro din ng anak o buntis naman siguro yung panibago mong asawa din ng pangatlo. Sana naman magpakatotoo ka na, sana magpakatino ka na. Payo ko lang sa iyo na dati mo akong biyanan. Naawa ko sa mga anak ko, naiyak yung asawa ko kagabi, naiyak yung bunso kong anak kagabi dahil sa ginawa mo. Nag-iisip yung asawa ko, muntik na magpakamatay ang anak ko dahil sa ginawa mo. Buti na lang kamo nandun yung isang anak ko sa Bicol, nabantayan niya. Sa ginawa mong yan sa mga apo ko, sa anak mo at sa anak ko, hindi ka rin pagpapalain pagdating ng panahon. Hindi ka rin aasenso pagdating ng panahon dahil babalik at babalik lahat ng karma sa'yo at sa pagiging asawa mo at sa pagiging anak mo. Babalik lahat ang mga ginawa mo na yan sa pamilya ko. Sana mag-isip ka. Hinahangad ko na sana maayos niyo pang problema ng anak ko. Isipin mo sana yung mga anak mo, yung mga apo ko, kawawa. Pero nandito akong lolo, nandito ang asawa kong lola, nandito rin yung isa ko pang anak. Susuportahan namin ang mga anak mo. Sana wag mong makalimutan, tandaan mo itong sinasabi ko nito sa'yo. Gusto kong mapanood mo itong vlog ko na to sa hapon na to. Wag mong kakalimutan ang suporta mo sa apo ko. Wag mong kakalimutan ang suporta sa mga anak mo. Dalawang anak mo sa amin, isang babae, isang lalaki. Na sana naman tumupad ka sa usapan. Sana hinahangad ko na wag mong kakalimutan dahil pag hindi mo ginawa ang iyong pangako, makakarating tayo sa hindi magandang bagay. Tandaan mo yan, pinapangako ko yan sa iyo. Bilang magulang ako, bilang lolo ako ng mga anak mo, bilang apo ko ang mga anak mo, gagawin ko ang lahat na bagay para lang mahabol natin ikaw.
para lang mga obliga namin ikaw na suportahan mo ang mga anak mo sa amin na apo ko. Kinawawa mo, grabe ka. Hindi ka nag-isip. Babalik din sa iyo ang karma sa ginawa mong yan. Nag-isip ka sana muna bago mo ginawa yan. Hindi solusyon ang paghahanap ng panibagong asawa dyan. Kaya ka nga pumunta dyan sa ibang bansa para mangarap, para umasenso, para makamtan din naman o makaranas din naman ng kaginawa ng mga anak mo. Kalain mo yan, 3 ng anak mo dito sa Pilipinas. May unang anak ka sa asawa mo. Napangasawang pa anak ko, iniwanan mo pa ng 2 anak. At tapos ganun din naman ang gagawin mo, hihiwalayan. Nagawa mo nga sa una, nagawa mo sa anak mong pangalawang asawa mo. Saka pa kaya hindi mo magawa dyan sa pangatlo mong asawa. Kaya doon, shout out sa pangatlong asawa ng dati kong manugang. Sana wag gawin sa iyo ang ginawa ng asawa mo ngayon sa anak ko at sa unang asawa niya. Sana wag mangyari sa iyo. Dahil pag nangyari yan, pagtatawanan kita. Unang-unang tatawa ako. At payo ko rin to sa mga nag-OFW, mapababae man po, mapalalaki. Sana naman po, lagi nyo pong iisipin, lagi nyo pong isasalang-alang ang kapakanan po ng inyong mga anak. Ang kapakanan po nila dahil napaka-pangit po, nakakaawa po kasi ang mga bata. Silang nagsasakripisyo. Sila ang sumasalo ng lahat ng mga problema. Kasi once po naghiwalay ang mag-asawa, ang anak po ang naapektuhan. Dahil lalaki po sila na walang magulang. Lalaki po sila na walang kagigisnan na ama o ina. Dahil sa kasalanan ng mga magulang na hindi nag-iisip ng mabuti. Sana nag-isip ka maigi. Kinawawa mo mga apo ko. Grabe ka. Hindi mo iniisip ang kapakanan ng mga apo ko. Sa inyong mga OFW dyan, sa ibang bansa, sana naman po lagi nyong iisipin na kayo po ay nangarap, kasabay po ng inyong mga anak. Kaya po pumunta kayo dyan sa ibang bansa para po kayo ay masenso, para po kayo guminawa naman po ang buhay na pag uwi niyo po dito sa Pilipinas, sama-sama pa rin po kayo, buo pa rin po kayo. Kaya yun sana po lagi nyong isipin, ang kalungkutan po, dumarating po sa buhay ng tao. Pagsubok po, dumarating din po yan sa buhay ng mag-asawa. Tumataas, bumababa. Kasi nga po nalulungkot dahil malayo po sa pamilya. Dahil LDR nga po, malayong relasyon. Long distance relationship. Pero lagi nyo po sana iisipin ang mga anak mo. Dahil napakahirap po ng broken family. Napakahirap po ng may kanya-kanyang pamilya. Kasi ang unang-una po talaga nagsasuffer. Ang unang-una pong sumasalo ng problema ay mga anak. Kaya sa inyo mga OFW dyan, saludo po ako sa inyo na mga matitino na mga OFW na talaga po ang ginagawa ay tama at ginagawa po ang kapakanan para sa mga anak. Lagi nyo pong iisipin yan ang inyong mga anak. Huwag nyo pong isipin ang kaligayahan ng inyong katawan. Huwag nyo pong iisipin ang kaligayahan ng inyong sarili. Isipin nyo po lagi ang inyong mga anak. Kaya sa'yo, alam mo na kung sino ka na binabanggit ko. Tandaan mo yan. Darating din sa iyo ang panahon na hihina ka rin. Darating din sa iyo ang panahon na tatanda ka rin. Darating din sa iyo ang panahon na magsasawa ka rin din sa abroad, dyan sa Taiwan. Nasaan ka man dyan banda sa Taiwan. Alam mo na kung sino ka. Ang binabanggit ko, hindi kita pangangalanan. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo kagabi, nandito kami mga lolo, nandito kami ng asawa ko. Suportahan namin ang mga apo namin na anak mo. Pararamdam namin sa kanila ang totoong pagmamahal, ang totoong pagmamahal ng isang tunay na magulang. Kahit mga apo na lang namin sila. Pakikita namin sa kanila na kahit wala ka na, hindi na buo ang kanyang pamilya, nandito pa rin kami sa pagsuporta. Kinawawa mo mga apo ko, grabe ka. Hindi ka nag-isip.
Sa muli mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana wag niyo pong kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko, Ricky Oragon Vlog. Paki-like po, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pong gagawin videos. At sa'yo na dati kong manugang, sana maging masaya ka na dyan sa bago mong pamilya. Tulad ng sinabi ko, sana wag mo nang gawin dyan sa panibago mong asawa, sa pangatlo mong asawa, ang ginawa mo sa una mong asawa at sa anak ko. Kasi kawawa ang mga bata. Hinangad ko na lang na maging masaya ka. Hinangad ko na lang na sana umasenso ka. Pero, sabi nga, ika nga, ang lahat ng mga ginawa natin, may balik din sa atin. Ang lahat ng ating ginawa na hindi maganda dito sa ibabaw ng mundo, pagharap natin doon sa taas, pahatulan din tayo. Ibibigay din sa atin ang hatol na nararapat para sa atin. Hindi mo man maramdaman ngayon, mararamdaman mo rin yan pagdating ng panahon. Tandaan mo yan. Ikaw na dati kong manugang, tandaan mo yan. Huwag na huwag mong kakalimutan ang suporta sa mga anak mo at sa apo ko. Dahil once na hindi mo ginawa at hindi ka tumupad, magkakaroon ka ng malaking problema sa akin. Tandaan mo yan. Hindi kita titigilan. Huwag mo akong gawing bata, hindi ako pinanganak kahapon. At hindi rin ako pinanganak na tanga. At hindi rin ako pinanganak na walang alam. Hindi rin ako pinanganak ng bobo. Tandaan mo yan. Alam ko, sana mapanood mo itong vlog ko na to. Pakaisipin mo, pakinggan mo, manood ka. Sa lahat ng mga OFW dyan sa ibang bansa, sana man po magkaroon po kayo ng aral, magkaroon po kayo ng leksyon, kapulutan niyo po ng aral ang vlog ko po sa hapon na ito. Once again mga kapatid, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat. Bye bye. God bless you.